So yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating channel. So yun, magandang umaga sa lahat. Time check, alas 4 ng umaga. So yan mga ka-best friend, at babiyahe tayo ng Maynila. So dito tayo magagaling Tuguegarao City to Maynila. So and guys, abangan niyo yung ating mga vlog. At syempre nagkarga na kami kanina ng aming mga dala na mga damit, mga bagay. So yun, may bibilin lang po kami dun sa Manila. Then babalik din kami sa Friday yun mga best friend. So yung dala natin guys ay Toyota Fortuner. So yun, na-check na natin to, mga oil niya lahat, mga condition guys. So abangan niyo mamaya yung mga video natin sa mga bayan-bayan ng Vizcaya, Ecija at ng Isabela. So yun mga best friend. Yun mga ka-best friend, at paalis na kami dito sa Main Avenue dito sa San Gabriel, Tuguegarao City. At syempre dadaan tayo dito sa Diversion Road, papatungo po ng Bunton at Bunton Bridge tayo dadaan. So patungo tayo ng Isabela, and siguro mga kulang-kulang na isang oras papuntang Isabela. So medyo madilim-dilim pa ngayon at alas 4 pa lang. So yun guys, samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa umagang ito. Yun mga ka-best friends, so nandito na tayo sa Bunton. At syempre medyo maliwanag na dito yung daanan. Syempre meron na dito mga street light at mga highway light dito sa papuntang Bunton. So going to Bunton Bridge na tayo mga ka-best friend. At yun, tuloy-tuloy lang yung ating biyahe papuntang Enrile. Part pa ito ng Cagayan. Kaya guys, ayan, binabaybay na natin tong mahabang tulay dito sa Bunton Bridge. Ayan. Ito yung tulay na pula pagka makikita natin papuntang Tuguegarao, papasok ng Tuguegarao. So yun, dito tayo dumaan kasi medyo malapit dito at hindi matraffic dito sa papuntang San Manuel at Malig, Isabela. At nang malagpasan natin ang Bunton Bridge guys, ay kakaliwa tayo dito sa may intersection papuntang Enrile. Yan, dito sa may intersection na to, kakaliwa tayo dito guys. Ang area po dito sa Enrile, medyo may kadiliman yung daanan dito. Kaya kung dadaan kayo dito guys, kailangan make sure na yung ilaw nyo ay maliwanag at meron kayong fog light para iwas disgrasya. So may kadiliman dito guys, no, papunta doong Enrile. And dito na tayo guys sa portion ng medyo madilim na going to Enrile na ito guys. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, wala ganong ilaw dito. Kaya pagkadadaan kayo dito, dandahan lang, takbong pogi lang guys, kasi medyo talagang mahirap yung daan dito, madilim. And then nakaspaltado kasi siya, kaya medyo hindi kitanin yung daan. Makalipas ang 10 minuto guys, ay narating na rin natin ang bayan ng Enrile. So pagdating dito ay makikita natin yung mga street lights at maliwanag na bayan itong Enrile. So pagdating sa bayan ay maliwanag naman yung daanan dito guys. So meron tayong nakasundan na van. Nang malagpasan na natin ang bayan ng Enrile, ay dito na natin napansin ang napakadilim daanan guys, no? Papunta ito ng Malig. So mapapansin natin dito, itong portion na binabaybay natin ay may street light pa, pero pagdating sa unahan guys ay napakadilim na. So ingat-ingat guys sa pagbiyahe pag nandito na kayo, dahil super dilim dito pagka gabi. At ito na nga mga ka-best friend, binabaybay na natin itong daanan na walang street light. At makasalubong na natin yun yung magiging ilaw dito sa ating gilid, no? So napakadilim dito na portion. Ito kasing area na to ay maisan ito, and then bakanting lote. So wala pong mga residential o mga bahay dito sa gilid, kaya napakadilim. Makalipas ang kalahating oras na paglalakbay, ay dumaan na rin tayo sa Malig, Isabela. So ang ganda ng Malig. Ito guys, meron tayong madadaanan dito na checkpoint outpost. So ayan, maliwanag na dito at wala na tayong problemahin pagdating sa dilim, dahil ang portion dito guys ay maliwanag na. And then yung haring araw parang lulusot na siya, parang sikat na siya, kaya medyo okay na tayo dito. Ayan guys, so ito na yung
mismong bayan ng Malig, Isabela. Makalipas ang kalahating oras na paglalakbay, narating na rin natin itong Roas, Isabela. So papunta na tayo ng bayan ng Roas, Isabela. So nakita na natin na sumisikat na itong haring araw at lumiliwanag na yung ating daanan papunta ng bayan ng Roas, Isabela. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakbay guys, ay narating na rin natin itong bayan ng Roas, Isabela. Pagdaan natin dito guys ay mag-slow down lang tayo dahil meron ditong checkpoint. So hindi nating slow down kasi minsan nag-check sila ng mga sasakyan na papasok ng Rojas. 15 minutos at narating na rin natin itong bayan ng Aurora. So ayan guys, medyo maliwanag na kaya kitang-kita na natin yung mga dumadaan na sasakyan at yung mga intersection. So ayan mga ka-best friend, medyo mapapabilis na yung ating biyahe. At ito na nga, nakarating na tayo dito sa bayan ng Aurora. So yun mga ka-best friend, at nandito tayo sa bayan nitong San Manuel at dire-diretso na tayo guys ng Cabanatuan, Isabela. So syempre maliwanag na kaya kitang-kita na natin yung mga kabayanan at mga establishment na nakatayo dito sa gilid ng daanan. So ayan mga ka-best friend, abangan niyo yung iba nating mga kabanata ng vlog dahil yung ating biyahe ay tuloy-tuloy na papuntang Cordon, Isabela. At yun nga, talagpasan natin yung mga kabayanan ay nandito naman nagpapasikat itong haring araw. So ayun, nakitang-kita natin sa left side natin na unti-unti na siyang umaangat kaya lumiliwanag na rin yung ating nadaanan. So ayan mga ka-best friend, tuloy-tuloy tayo papunta ng Santiago. Pero tayo ay mag-bypass road kaya hindi na tayo dadaan mismo sa Santiago City. So ayan, makikita natin yung mga naglalaparang palayan dito sa Isabela. Makalipas ang kalahating oras ng biyahe, narating na rin natin itong bayan ng Cordon, Isabela. At dito na rin guys ay mararamdaman natin na unti-unti nang lumiliwanag at lumalabas itong sikat ng araw. Kaya ayan mga ka-best friend, ay wala pa ganang bumabiyahe dahil napakaaga pa. Alas 6 pa lang ng umaga at wala pang bumabiyahe gaanong mga sasakyan. So welcome sa bayan ng Cordon. Ayan na guys, so nandito na tayo at makikita na natin dito ang naghahaba ang mga tracking na bumabiyahe simula dito sa Isabela hanggang Petro, Maynila. So ayan mga ka-best friend, so tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. At ayun, daan natin yung crossing na papunta sa Quirino. Ayan, Jollibee, meron na rin sila dito guys, iba-ibang mga establishment. Halos nandito na rin yung mga establishment na kung saan ay makikita natin sa mga cities, halos nandito na rin sa bayan ng Cordon. So dahil nagugutom na rin yung ating kasama, at dadaan muna tayo dito sa bandang Jaddi. No, meron tayong suking restaurant na kinakainan dito guys. So kain muna tayo mga ka-best friend. Ayun mga ka-best friend, so nandito na kami ngayon sa Nueva Vizcaya. Yan. Nakapasok na namin ng Nueva Vizcaya dito sa Forest Zone. Yan, Green Eco. So kakain muna kami dito sa may restaurant na Green Eco. Yan. Tara na, kain tayo guys. So dahil pay as you order, so pupunta tayo dun sa counter para umorder at magbayad doon sa kanilang mismong counter guys. So nandito tayo mismo sa loob ng kanilang restaurant. Ang ganda dito guys oh. Ano ba yung ulam na? Palaya na. Palaya, may pusit oh. Yo, ito ano to? Beef stick ata yan. Beef stick. Yan, tilapia na lang oh. Ano, tilapia na lang? Kaya yan. Itong tilapia ang ano.
Yun ba or yung ano? Ito na lang pala. Isa pa. Pwede yan kaya. So yun guys, at naka-order na tayo at babalik na lang tayo dito sa ating kubo-kubo. Yan, so inopen ko na yung harap ng hood ng ating sasakyan para lumabas yung init doon sa kanyang makina. So tara na guys, ito na yung ating order. Yan. Bali, paksiw na tilapia at napakasarap. Ito yung lagi yung kinakain dito pagka pupunta kami ng Maynila. So dito talaga yung suki namin kainan dahil trusted na rin yung mga nagluluto dito. At malinis po yung kanilang kusina. So yun. Tantararan! So ayun na guys, kinuha na natin yung ating kanin para mailagay natin dun sa ating table. So tayo talaga na kumukuha ng pagkain dun sa loob ng kanilang counter. So tara na guys, kain na tayo. So yung mga hindi kumakain ng tilapia dyan, huwag ko na kayong batiin, pero yung mga mahilig sa tilapia guys, kain tayo guys. So ayan na, paksiw na tilapia yung ating ulam sa umagahan ngayon guys, no? So alas 7, mahigit na ng umaga. So nandito na tayo sa Biskaya. So ayun mga ka-best friend, kain muna tayo. Ang sarap talaga ng tilapia dito. So patayin ko muna yung camera, baka mabulunan tayo guys. So yan ang mga ka-best friend, dahil tapos na kami kumain ng pang-almusal, time check, mag-aras 8 na ng umaga. At syempre, eto na, waswasan na naman to guys at bangkingan patungo doon sa may mga bayan-bayan, no? Madadaanan natin yung bayan ng Solano, Bayumbong, Bambang. So ayan yung mga bangkingan dyan guys, tingnan nyo kung paano tayo bumangking. So ang yabang So yun mga ka-best friend, abangan niyo yung mga next vlog natin dahil sigsag na yung sunod dito pag malagpasan natin yung mga bayan-bayan dito sa Biskaya. Matapos ang ilang kimbot at bangkingan dito sa lugar na to, ay ngayon ay dito tayo sa bayan ng Diadi, Biskaya. So ayan mga ka-best friend, kitang-kita na yung mga establishment dito, buildings at iba pang mga nakatayong kung ano-ano man dito. So grabe na, maunlad din pala itong Biskaya, itong Diadi Biskaya, kahit ano siya, pasukin siya, pero may mga establishment na rin dito, napakarami. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo hanggang makarating tayo doon sa ating bibilhan ng buko pie. So yun na nga guys, at nandito na tayo sa may bilihan ng buko pie. So bibili muna tayo dito para makapag dala tayo ng pasalubong doon sa Cavite. So yun, hinta tayo dito sa left side at bibili muna tayo ng buko pie na napakasarap guys. So dito lang yan sa Solano, going to Solano na to. Matapos ang kulang-kulang 1 oras na biyahe, nandito na tayo sa bayan ng Solano guys, no? So ayan, tuloy-tuloy na tayo, papunta na tayo ng Bambang, Biskaya. So grabe guys, ang luwag ng daanan dito at wala tayong ganong makikita ng bumiyahe, bibirang bumiyahe na truck pagkalinggo. So ito pala yung magandang biyahe dito sa papuntang Biskaya. So Sunday talaga guys. Yun mga ka-best friend, samahan nyo kami sa ibang mga biyahe. Yan, nandito na tayo sa bayan ng Solano. So mabilis lang yung ating biyahe dito mga ka-best friend. Welcome Bayumbong. So ayun mga ka-best friend, nandito na tayo sa Bayumbong, Biskaya. At nandito na tayo sa tulay, no? Madadaan natin yung mahabang tulay na papuntang Bayumbong. So yun mga ka-best friend, at malapit-lapit na rin at makarating na rin natin yung bayan ng Bambang. So mabilis lang yung biyahe ngayon mga ka-best friend, at syempre maraming mga gandang tanawin, lalo na dito sa bandang Biskaya na mga ka-best friend, yung mga bulubundukin, yung mga naglilinawang tubig dito sa mga tubig sapa. Ang ganda ng tubig dito mga ka-best friend, ang linaw talaga dito guys. Ito yung tulay na makikita natin sa ating Google Map na napakahaba guys. Siguro maabot ito ng 300 meters mahigit, kasi matagal tayong makalabas dito. And then ito yung sapa makikita natin, no? Ay hindi na to sapa, ilong na to guys na malaki. Grabe ang laki ng ilog na to guys. So good weather tayo, mainit ang panahon, kaya kita-kita ng ating camera itong mga view na nagagandahan dito sa Bayumbong, Biskaya. Makalipas ang kulang-kulang 1 oras na biyahe, nandito na rin tayo sa bayan ng Bambang, Biskaya.
So ayan, makikita na natin guys ang mga establishment at naglalakihang mga buildings dito sa bayan ng Biskaya. So binabaybay na natin to guys papuntang Aritaw, Nueva Vizcaya. So ang ganda ng city dito guys, ang linis. At yan, makikita natin nakakonti lang ang mga sasakyan na dumadaan dito. So medyo maaga pa guys, kaya bibihira pa yung sasakyan. At ang kasunod nito guys ay papunta ng Aritaw, and then hindi tayo dadaan doon sa may Santa Fe. So dito tayo dadaan sa may Malico, Pangasinan. So ayan mga ka-best friend, at nasa Bangbang Biskaya na tayo. At syempre thank you sa panonood niyo ng ating vlog. So yun na guys, at tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe papunta ng bayan ng Aritaw. Yun mga ka-best friend, at nakalipas na yung mga oras na naglalakbay tayo at nakarating na rin tayo dito sa bayan ng Aritaw mga ka-best friend. At nandito na tayo at malapit-lapit na rin tayo papuntang Nueva Ecija. Ayun mga ka-best friend, at makalipas na naman ng kalating oras ay nabutan natin itong bulubundukin at napakagandang tanawin. So nandito na tayo, papasok na tayo ng Santa Fe dito sa Nueva Vizcaya. So ayun mga ka-best friend, at patuloy na tayo sa ating paglalakbay patungo dito sa papasok ng Nueva Vizcaya. Yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa may crossing papasok ng San Nicolas, Pangasinan. So dito tayo paakyat patungo dun sa Malico. At maranasan natin ang grabing paliko at bangkingan dito sa lugar at daanan papuntang San Nicolas, Pangasinan. Ito po yung barangay ng Malico, no? At makikita na natin dito ang mga bulubuntukin at napakagandang view mga ka-best friend. At ang ganda ng kagubatan, ang lamig at simoy ng hangin dito sa Malico, Pangasinan. At patuloy tayong lalakbay. Ito na yung bumungad sa atin ay napakagandang kagubatan at napakalamig na simoy ng hangin, kaya hindi na tayo gumamit ng aircon. So naka-open na yung ating bintana, at syempre meron tayong mga nakasabayang mga riders at iba pang mga naka 4 wheels. So dito dumadaan ang mga riders at iba pang mga nanggagaling sa Maynila papunta ng Cagayan. At yung mga nanggagaling ng Cagayan katulad natin na pupunta ng Maynila, dito po yung magandang shortcutan. Kaya nga lang pagdating ng tagulan, ang kalsada na to ay magkakaroon minsan ng landslide, kaya doble ingat pagka kayo dumaan dito sa Malico, Pangasinan. So yun mga ka-best friend, nandito na tayo guys. Okay guys, at nandito na tayo sa bulubundukin at tanaw natin dito yung sigsag at napakagandang tanawin guys. So kaya nga lang yung daanan dito ay merong sira-sira at minsan ay one way lang, pero okay naman at malinis naman yung daanan guys. So andito tayo sa may tuktok ng bundok, kaya tanaw natin ang ibaba. Ayun grabe ang ganda guys. So kita natin yung mga kagubatan, yung mga bundok na as in wala siyang puno, pero napakaganda tingnan dahil napaka plain niya. So ayun mga ka-best friend, kitang kita natin ang bundukin. Ganda Habang binabaybay natin itong San Nicolas Road o yung Biskaya, Pangasinan Road, ay makikita natin guys, mayroong mga bahay dito na kung saan ay nag-o-offer sila ng mga tanghalian, pagkain at iba pang mga paninda. At madadaanan din natin yung mga viewpoint na kung saan ay mapapahinto ka guys dahil sa napakagandang tanawin. So kitang kita yung nature at yung bundok na walang puno, pero ang ganda tingnan guys, plain po yung damo, as in pantay-pantay po. And then dito tayo sa may bahay, ito po yung pwede daanan dito, rest house at mga tindahan ng mga gulay. Marami rin po dito CR at pwedeng huminto sa may mga bahay-bahay na merong CR. Kaya nga lang may bayad po yung CR nila. So ang daming riders na sumasalubong sa atin. At marami rin mga sasakyan na dumadaan dito. Kaya walang problema kahit maplatan ka, meron talagang tutulong sa'yo. So ayun guys, nandito tayo sa may pasigsag na. So pababa na tayo mga ka-best friend. Kaya nga lang napakaliko nitong kalsada na to. Sa pagpatuloy pa namin na paglalakbay ay dumaan na kami dito sa Pulang Lupa. At napakalagkit na lupa pag umulan. So ito na guys yung may mga viewpoint at nasa taas na ito ng bundok. So tanaw na dito yung mga area at mga location na mabababa. So pag nandito ka, kitang-kita po yung nasa baba. So ang ganda ng view dito at ang lamig ng simoy ng hangin pag nandito ka sa viewpoint ng Malico.
Yun mga best friend, welcome back dito sa ating Facebook page at YouTube channel. Yun sa video ito guys ay nandito tayo sa Maliko Viewpoint. So papakita ko sa inyo dito yung kagandahan ng lugar. At napakataas dito guys ng mga kabundukan dito. Grabe, napakataas. Kitang kita guys yung talagang kita yung side ng bundok dito. Yan, so doon tayo nakaraan umakyat. Yun po yung viewpoint. Yan, syempre dito meron silang CR. Meron silang mga tindahan dito. Kaya anytime pwede huminto dito sa area na to. Ang daming namamasyal dito mga best friend. Tara na. Papa, baby dog, baby Ha? dog, baby dog, Tara na, let's go na. baby dog. Ayun ba siya? Bakit ito? Mama, baby dog. Papa, baby dog. Baby dog. Saan? Dog. Yan, punta tayo dito sa viewpoint. Papasok na ba kayo? Hindi pa. Hawakan mo nga. Picture lang tayo dito. Oo. Ang taas oh. Sarap ng ng hangin dito. Timoy ng hangin. Relax. Gusto mo dali sa dito? Ha? Dami pumatambay dito mga kapatid. Yun mga best friends, so muna tayo dito sa taas. Tingnan natin kung ayun, maganda rin yung view dito. Oh, kita rin oh. Oh. Yan, kita yung yung view dito guys. Mga ka-best friend, so meron tindahan dito na pwedeng bilang ng pagkain. Ayan. Ang ganda ng view dito mga ka-best friend. So meron sila dito ng malunggay chips. Yan. So bumili tayo guys. Wakan mo. Wakan mo na. Ano yan siya? Kamote? Yakon. Ayan. Isang kilo na ba ito? Sarap pa. Ano kaya? Masarap po. Ganda rin ang view dito. So ayan ang mga best friend, ang dami nang dala. Merong mga halaman na pinangbubunot nila doon. Then meron ding bokopay. Meron ding pinagbibili sila dito na ewan ko ba kung ano to, mga chichirya. So ayan, medyo dumadami na yung dala namin papuntang Cavite. Yun mga ka-best friend, abangan ninyo dahil ang ganda dito. Ayun guys, so papunta na tayo, pababa na tayo ng Maliko. So yan, makikita natin ang mga view dito guys, ang ganda, pine tree. At iba pang mga kabundukan dito sa Maliko, Pangasinan. Ang ganda ng view dito guys. So yun, kung makapunta kayo dito ay talagang sulit guys, kahit medyo malayo. Pero ang ganda naman ng view. At napakadaming pumupunta dito para lang mamasyal at para lang magpalipad ng drone dahil sa magandang tanawin. So yun mga ka-best friend, pababa na tayo ng Tayog. So dadaan tayo ng Rosales. Ayun mga ka-best friend. So yun mga ka-best friend, at nakababa na tayo ng zigzag road dito sa Maliko. At syempre, papunta na tayo ng Tayog, Pangasinan, at marami pa tayong bayan na matadaanan. So ang huli nating bayang matadaanan ay yung bayan po ng Rosales. So yun, medyo malakalaka lang yung biyahe dito at ang sasakyan, kaya medyo mabilis-bilis yung ating biyahe. So yun, ang next natin guys ay Santa Maria. So yun mga ka-best friend, abang-abang kayo sa ating mga next video natin.
yun guys, at syempre malapit na tayo dito sa bayan ng Rosales. At nag-shortcut tayo dito sa likod ng bayan para mas malapit-lapit at hindi tayo matraffic dito sa mismong bayan ng Rosales. Sa mahigit isang oras nating paglalakbay ay nabutan na natin itong entry nitong expressway Tiplex. So ayan guys, at nandito na tayo. Papasok na tayo sa may expressway. At mga alas 12 na lang tanghali guys. Ayan. So yun mga ka-best friend, no, grabe ang haba ng biyahe namin. Simula dun sa may pasigsag hanggang dito sa Rosales. So yun mga best friend, nakarating na tayo dito sa may Tolpi. Dito bandang Tarlac na. Andyan, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe mga ka-best friend. At dahil natanggal yung ating sticker dito sa ating headlight guys, ay magbibigay tayo ng card para yun yung scan dito sa kanilang computer. So ito lang yung medyo abala. Pahinto-hinto dahil dito sa ating hindi gumagana na sticker. Matapos ang kalahating oras na biyahe ay nabot na natin itong entry ng NLEX Expressway. So kakada tayo dito para makapasok dito sa entry point ditong NLEX Expressway. Yan. So magkaiba po kasi yung direksyon, no? So yun mga ka-best friend, at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating biyahe. Papunta na tayo ng Pampanga. Papunta na rin po ng Bulacan hanggang Maynila. Matapos ang biyahe natin, isang oras mahigit, ay nandito na rin tayo sa toll gate dito sa may Bukawi, Bulacan. At syempre guys, ay tuloy-tuloy na yung biyahe natin papunta ng Skyway at dire-diretso na po tayo ng Islex hanggang sa Cavite. Purple lilies in the vase. You always have the perfect way to say I love you, to say I'm here to say I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. I see the world you're carrying. I see it, I see the world. Makalipas ang 10 minuto na biyahe simula dun sa toll gate sa Bukawi, Bulacan, papunta dito sa entry point naman ng Skyway, ay mabilis lang natin to guys na bye-bye dahil bibihira lang sa sasakyan, no? So yun, papasok na tayo dito ng Skyway, Metro Manila Skyway. So tuloy-tuloy na po yun guys, wala na pong likuan pagdating ng Islex. Ayun na nga guys, at nakaramp na tayo dito sa may Metro Manila Skyway. At syempre medyo may kamahalan yung toll fee dito. At syempre naman pag nandito ka hindi ka talaga matatraffic dahil tuloy-tuloy po yung biyahe dito at mabilis lang mag-operate itong mga toll gate dito sa expressway dito sa Skyway, no? So yun, ang babara natin dito guys ay dun sa may SLEX na para mas mabilis yung ating biyahe dahil liko na lang tayo ng Carmona pagdating ng Carmona exit. So yun mga ka-best friend, at nandito na tayo sa Skyway toll fee at magpapayad tayo dito lang sa halagang 200 plus para sa ating paglalakbay dito sa Skyway. So yun, tuloy-tuloy na tayo papuntang SLEX. So yun guys, at pababa na nga tayo ng Skyway at connect ito ng South Luzon Expressway, no? So yun, tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe dito sa may South Luzon Expressway. Ay 100 kph po yung limit ng ating speed, kaya medyo mabilis-bilis na yung ating biyahe. Unlike doon sa Skyway guys ay nasa 60, 80 kph lang po tayo, so medyo mabagal. Pero dito sa SLEX ay mabilis-bilis na. Makalipas ang 5 minuto na biyahe, pa-exit na tayo guys ng Carmona, Cavite. So dito tayo umexit dahil linggo naman ngayon
wala namang pasukan sa mga company kaya hindi dito matraffic at dito nating naisipang dumaan dahil po ito ay mabilis-bilis. Dito na tayo dadaan sa Carmona, GMA papuntang Palapala. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Alas 4 ng hapon mga ka-best friend at nandito na tayo sa Palapala o Dasma Palapala. Ayan, kitang-kita na natin dito yung Robinson Palapala, SM Palapala. At tuloy-tuloy na tayo mga ka-best friend papuntang Manggahan, General Trias, Cavite. Yun mga ka-best friend at nandito na tayo sa Rangkaan, Las Marinas, Cavite. So hindi kasi matraffic gaano kaya mabilis lang yung ating biyahe. 3 minuto mga ka-best friend narating natin itong Manggahan, General Trias. Dito tayo sa tapat ng DB Mart. Dito mapapansin natin na medyo matraffic na dahil meron stoplight dito sa may Manggahan, General Trias. Dadaan muna tayo mga ka-best friend ng palengke ng Manggahan. So pumasok muna tayo dito sa palengke ng Manggahan, General Trias o Genstar para makabili ng isda na pang-ulamin para mamayang gabi. So yun mga ka-best friend, no? Tuloy-tuloy lang yung ating biyahe papunta dun sa bahay. So yun mga ka-best friend at pauwi na tayo. At dito tayo dadaan sa likod ng Walter Mart, Manggahan, General Trias. So meron tayo ditong shortcut na dinadaanan papunta dun sa Governor's Hills, no? So yun mga ka-best friend at nandito na tayo sa Cavite. Thank you po sa inyong pagsubaybay at panonood ng ating vlog for today. So alas 5 na ng hapon, medyo natagal na tayo dun sa palengke. At bumiyahe tayo ng sa mga 10 hours lang mga ka-best friend. So yung mga ka-best friend, andito na tayo sa Governor's Hills, General Trias. Thank you sa pagsubaybay ninyo nating vlog. Thank you mga ka-best friend. Thank you po.